Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Brother Jess Asinas ng TSCC FI, ang makakasama niyo po para po sa Morning Tila of Devotion. At tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, ang maraming banal, kami pinagpapasalamat Lord muli sa panibagong araw at sa pagkakataon ng muli nyo kami Lord. Lord, na patuloy gagamitin sa umagang to, sa araw to Panginoon Diyos, upang ihayag ang mensahe na magsilbing kalakasan po sa special Lord Jesus. Gamitin lang po Lord ang munting labi ng inyong lingkod at upang maging at ang mensahe para po sa aming pangalan sa bawat araw Panginoon Diyos. Maraming po salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ating pong mensahe pang talata ay ating gagamitin ay Mateo chapter 5 verse 13. Kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung ang asin ay tumabang, paano mo may babalik ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, maliban sa itapon sa labas at apakan ng mga tao. Ang ating pong pamagat ay ang salt of the world. Dito po binanggit ang patungkol po sa asin. Alam po natin ang asin ay ito po ay isang substance na ginagamit po sa preservative o panimpla upang magkalasa ang isang pagkain. Ginagawa itong preservative sa mga lulutuing karne, gulay o isda para sa ating kakain upang magtagal, humaba ang pagiging sariwa nito. Kaya ito po yung pinakaalan nito, ito nagbibigay po ng in substance, ito nagbibigay po ng tagal at tagal ng pananaliw ito ng mga ilang oras at maaaring maabot ng buong maghapon o isang araw. Kaya dito po kung ating pong ihahambing ang ating pamuhay sa isang asin, tayo po ang asin ng sanlibutan. Dito po ang ating pamuhay, makikita nila ng ating pamilya na tayo po asin ng sanlibutan. Kung tayo po ay magulang, tayo po asin ng ating pamilya. At maging sa ating kapitbahayan o komunidad, tayo rin po ang asin na komunidad at maging sa ating churches. Kaya po dito po wag po nating hayaan mawala ang ating panlasa o alat natin bilang asin ng kapaligiran, ng sanlibutan at ng ating pamilya upang maaring pwedeng marami ang mapariwara o maaring manghina dahil sa ating nawala yung alat natin at panlasa natin para sa kanila. Kaya tayo po kung hindi po hadlang, kung magkaroon man po tayo ng problema o karamdaman o pagsubok man, hindi dapat po makakapekto yung pagiging asin natin, yung lasa natin sa ating pamilya, sa sanlibutan o sa kapitbahayan. At ipadal, ito po yung ating pong pananalita, ating pong pamuhay. Dito po nila kasi sinusukat sa ating pananalita, sa ating pamuhay. At ito yung nagiging nilang inspirasyon at yung ginagawa nilang batayan sa tamang pamuhay na ating pong siyasagawa sa bawat araw. Kaya wag po natin hayaan itong lasa natin bilang asin o yung ay wag mawala sa ating buhay at maging asin tayo sa ating pamilya upang marami ang makakilala sa ating Panginoon Diyos, marami ang lumapit sa ating Panginoon Diyos at magkaroon sila ng interes na mag-aral ng balasta Panginoon Diyos. Kaya dito tayo patuloy, wag natin hayaan na mawala ang asin sa ating buhay. Ano ba ang mga kaparaanan ang mga dapat po natin gawin? Ito po may 3 pong kaparaanan na dapat po natin gawin upang mapanatili ang pagiging asin natin sa ating pamilya sa sanlibutan. Ang una po ay wag tayong aayon sa takbo ng sanlibutan. Alam po natin ang takbo ng sanlibutan ay tunay na magulo at walang kapayapaan. At ang pamumuhay, pananalita at ang kanilang ginagawa ay hindi po tayo dapat sumaba o umayon o gumaya. Tayo po ay
di taga rito kung ating pong mababasa ba kasulat, tayo po nakikiraan lang po dito. Kaya hindi po tayo dapat umayo sa takbo ng pamumuhay dito sa libutan, maging sa panalita, pagbihis, at paggawa, at anumang klase ng pamumuhay. At ang pangalawa po ay ang laging magbasa ng Biblia at magbulay-bulay. Kung ating pong mababasa sa banal na kasulatan, mapalad ang taong nagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon Diyos sa bawat araw at nagbabasa ng banal na kasulatan sa bawat araw dahil ito po ay nagiging silbing kalakasan, napapanatili po natin ang salita ng Diyos na patuloy manahan sa ating puso at isipan at patlagi po natin ito bulay-bulayin araw at gabi. Dito po ang ating Panginoon Diyos ay sinasamahan tayo at alam niya na kung paano tayo nagsasagawa ng ating pagbulay-bulay. At dito po na ang kanyang kalautil ay patuloy sumasama sa atin. At ang pangatlo po ay kumapit sa salita ng Diyos at ipamuhi ito. Napakahalaga po na hindi lang po ang salita ng Diyos sa ating alam, hindi lang nating binabahagi, hindi na sinasalta, pinapangaral, kundi nakikita sa ating pamumuhay. Mahalaga po yan dahil dito po pagbabatay nila kung paano tayo mamuhay, paano magsalita, at paano gumawa ng tama at matuwid sa harap ng ating Panginoon. At ito po ay kanilang titignan at ito yung ginagawa nilang inspirasyon at yung ginagawang sinusukat ang tamang pamuhay na nakikita sa atin. Kaya bilang asinan sa libutan, nawa ito'y patuloy paalala sa atin banal na kasulatan at salita ng Diyos. Nawa wag natin hayaan mawala ang lasa sa atin, yung alat sa atin, dahil napakahalaga po yan. Dahil ito po magbibigay kalakasan sa bawat isa upang at magbigay inspiration sa bawat isa at maging ating pamilya pag mawala po ang alat natin o lasa ay pwedeng silang manghina at mapapariwara, mapahamak. At ito ang prayer focus natin. Pray for God's guidance in everything we say and do. Ask Him to direct our decisions so that we protect what is good and encourage others in their faith. Pray for neighbors. Pray that we may be blessing to our neighbors, showing encouragement, kindness, and peace in all our interactions. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, ang maraming banal, kami po nagpapasalamat, Lord, sa inyong patuloy, pagsama sa aming pamuhay, hindi kami iwan, hindi pababayaan. At patuloy, Lord, nawa itong balasata, patuloy manahan, kumilos sa aming pamuhay upang mapanatili po namin, Panginoon Diyos, ang pagiging asin at ang lasa bilang asinan sa libutan, Panginoon Diyos. Nawa wag patuloy, Lord, patuloy kami bigyan ng kalakasan, patuloy kami, Lord, na bigyan ng, Lord, ng inspirasyon at paalalahanan, Panginoon Diyos, at hindi po hadlang kung ano mga dumaan sa buhay namin, problema niyan, karamdaman o pagsubok. At ang mahalaga, hindi po mawala ang pagiging asin namin dito po sa kapaligiran, komunidad at sa aming pamilya, Panginoon Diyos. Lord, ganun po at yung tinataas, Lord, na maging kalakasan po sa iba at maging matagumpay ang aming gagawin pagbabahaging balsalta upang maraming makakilala sa iyong lubusan at marami pong makanig at makaalam, Panginoon Diyos, sa iyong balsalta, Lord Jesus. At patuloy, Lord, mga nawa patuloy namin, Lord, na maghasik pa ng balsalta upang marami ang kaluluwa, ang mga naiiwan o yung mga hindi po gano'ng nakakalala sa iyo, Lord, at makakalala, Panginoon Diyos, sa pamagitan po at yung mga kaluluwa na nais pong pumasok sa iyong kaharian, Panginoon Diyos, ay makapasok sa pamagitan po ng iyong balsalta, Lord Jesus. Lord, samahan mo sa pamumuhay sa bawat araw at patuloy bigyan ng kalakasan tagumpay at wala po kami magagawa kung kami huli sa inyo. Maraming po salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you at see you next time at God bless us all.